In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alehem. Magandang umaga sa ating lahat, sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingiin ninyo sa Ama sa akin pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko, ngayong kapistahan ni Apostol San Matias at sa unang pagbasa sa mga gawa. Sa mabuting balita ngayon, malinaw ang paanyaya ni Jesus. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Hindi lamang ito simpleng damdamin, kundi isang buhay na pagsunod, pagtitiwala, at tunay na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Ang pag-ibig ni Kristo ay hindi makasarili. Ito ay pag-ibig na handang magsakripisyo, magpatawad, umunawa at maglingkod kahit mahirap. Sinabi ni Jesus, walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Ito ang uri ng pag-ibig na ipinakikita ni Kristo sa krus. At kabilang mga Romano Katoliko, tayo rin ay tinatawag na manatili sa kanyang pag-ibig sa gitna ng magulong panahon
panahon ng tukso, galit, fake news, pagkawatak-watak, kawalan ng pananampalataya, at pagiging malamig ng marami sa Diyos. Paano tayo manatili sa pag-ibig ni Kristo? Una, palaging manalangin. Hindi lang kapag may problema. Ang taong malapit sa Diyos ay may lakas kahit maraming pagsubok. Pangalawa, magsimba at tumanggap ng mga sakramento. Ang banal na misa at kumpisal ay hindi obligasyon lamang, kundi biyaya upang manatiling buhay ang ating kaluluwa. Pangatlo, magpatawad at umiwas sa galit. Mahirap magmahal kapag puno ng pride at puot ang puso. Pang-apat, ipahayag ang katotohanan ng may pag-ibig. Bilang Katoliko, hindi tayo dapat matakot ipagtanggol ang pananampalataya. Ngunit gawin ito ng may kababaang loob. Panglima, maglingkod sa kapwa. Ang tunay na Kristiyano ay hindi lang palasimba, kundi may malasakit sa nangangailangan. Mga halimbawa mula sa Church Fathers. Si San Ignacio de Antioch ay handang mamatay alang-alang kay Kristo sa gitna ng pag-uusig. Hindi niya itinanggi ang pananampalataya dahil nanatili siya sa pag-ibig ni Kristo. Si San Agustin ng Hippo ay dating naligaw sa makamundong buhay, ngunit nang matagpuan niya ang Diyos, sinabi niya, "Our hearts are restless until they rest in you, O Lord." Pinatutunayan nito na walang tunay na kapayapaan kung hiwalay tayo kay Kristo. Mga patutuo sa panahon ngayon, marami pa ring tao ngayon na kahit may sakit, problema, kahirapan, o pag-uusig, ay patuloy pa ring nagsisimba, nagro-rosaryo, nagbabahagi ng salita ng Diyos, at tumutulong sa kapwa. Ito ang bunga ng pananatili sa pag-ibig ni Kristo. Hindi man madali ang buhay, ngunit ang pusong nakakapit kay Jesus ay hindi nawawalan ng pag-asa. Tulad ni Apostol San Matias na pinili upang pumalit kay Judas, ipinapakita ng Diyos na may misyon ang bawat isa sa atin. Hindi aksidente ang ating pagtawag bilang Kristiyano. Pinili tayo ni Jesus upang mamunga sa kabanalan at pagmamahal. Manalangin tayo.
Panginoong Hesukristo, salamat po sa iyong dakilang pag-ibig. Turuan mo kaming manatili sa iyong pag-ibig sa araw-araw, sa aming pamumuhay. Bigyan mo kami ng pusong marunong magmahal, magpatawad, magtiwala at magsunod sa iyong kalooban. Sa pamamagitan ng intersesyon ng mahal na Birheng Maria, aming ina, aming ipinapanalangin ang kagalingan ng lahat ng may karamdaman, pisikal, emosyonal, at espiritual. Hipuin mo po ng iyong mapaghibalang kamay sina Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, Ami, at ang buong pamilya ng iyong mga lingkod. Pagalingin mo rin ang lahat ng nakikinig at nakanood nito na may karamdaman. Basbasan mo po ang lahat ng mga pari, obispo, relihiyoso at relihiyosa. Gabayan mo ang aming mahal na Santo Papa Pope Leo XIV, ang aming mga obispo, ang aming kura paroko, Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Jerry, Elinda, at lahat ng lingkod sa simbahan. Gabayan mo rin ang gobyerno ng Pilipinas, ang aming Presidente Ferdinand Marcos Jr. upang manaig ang katotohanan, pagkakaisa at malasakit sa bayan. Panginoon, kahabagan mo rin ang mga kaluluwa ng mga pumanaw, lalo na sina Pope Francis, Janet, Hiram, Padre Cesar, at lahat ng aming mga yumaong mahal sa buhay. Pagkaluban mo sila ng walang hanggang kapahingaan. Ilayo mo kami sa lahat ng unos, kalamidad, sakuna, digmaan, sakit at kapahamakan. Takpan mo kami ng iyong banal na awa at pagmamahal. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!